Hello guys, panibagong araw naman po sa buhay journey namin. Ngayong araw nga po ay check up po ng tenga ni Rex. Kaya maaga po kaming nag-abang dito sa labas ng clinic po ni Dr. Rufino. Pagdating nga po namin, marami na pong nag-aabang dito sa labas po ng clinic. Buti na nga lang nakahabol pa kami sa morning check up. Meron po kasing schedule ito guys. Sa morning, nag-accommodate lamang sila ng hanggang 30. Buti na lang maaga kami ni Rex kaya pang number 15 po siya na pasyente. Finally, after 1 hour po na paghihintay, bukas na po ang clinic. Kaya naghihintay na po si Rex na tawagin ang kanyang pangalan para makapasok na po sa loob. Ang clinic po pala ni Dr. Rufino ay dito lang po yan sa Central Plaza sa Dait, Camarines Norte po. Malapit lang po ito sa van terminal. At ito na po, papasok na po si Rex. Kayo po ang misis niya? Opo. Kung nililinis ko yung tenga ni Dexter, sasakuran lang namin ang baso, baka sa inyo mamaya. Ito yung hindi mamaya. Ano lang po yan, Dok? Dumi sa loob? Hindi ko po alam. Yun lang makikita ko. Titignan ko pa yung salamin ng tenga niya pagka natanggal yung dumi. Ikita lang muna Dexter habang nililinis yung tenga para hindi na nahihilo. Tubig lang ito at saka hangin. Tubig lang ito, sikit lang. Ang laki. Advisable ba, Dok, pag magpa-cleaning ng tenga? Pag kami nararamdaman, Pero pag... kasi marami kasing dahilan ng pagka-ubod ng tenga, depende pag nadumi, nililinis. Pag may infection, ginagawa yung infection. Pero pagka ganitong may history na nagtitigas ang tutuloy, maganda yan at least once a year, patalapasilip. Once a year, nagpapasilip ng tenga. Hindi po nang masyado yung... Yung pag-cotton buds din, Dok, Hindi advisable. Hindi. Lalo na pagka-tuyo ang tutuloy mo kasi nailalim lalo. napupunta sa... Ang paglinis ng tenga, yung tamang pag-aalaga ng tenga, dapat pagkakapaligo ninyo, tutuyuin lang ng tissue, tuwalya, yung labas. labas lang, hindi yung... Labas lang. Kasi ang tenga natin, pag hindi yan pinigang subo, naglilimag yung dumi palabas. Kaya dapat labas lang. Kaya po ngayon. Pagkakapaligo mo Dexter, kukuha ka lang ng tissue o toilet paper. Tutuyuin mo lang ganito yung tenga mo, ganyan. Yan lang ang pinakalinis. dito lang sa labas. Sa labas lang. Magdiretso ka na ako. Hindi ka naman nahihilo. Ha? Ito yun. Yan. Yan. Yan yung naligas, no? Mag-ayos ka na ito ha. Saan lang. Observahan natin, Rex. Laki pala ng tutol. Babalik ka.
hindi naman. Kasi after 1 year na. Resetahan lang kitang may pinamit just in case lang na magsakit. Inuman mo. Pag kumakati, kasi lahat ng dumi makati, hahawa ka lang ng ganyan sa tenga mo makati. Paglibang kayo sa pinapanood, sa ginagawa. Kasi pag ang tao naglilibang, nadidistract yung isip na lipas yung kati. Pero pag yan ay kinakamot, masakit, masarap, hindi mo titigilan hanggang masiksik yung dumi. Hindi mo obserbahan natin. Pero sa ngayon, naramdaman mo naman parang gumaan ka yung pakiramdam. Mas giginhawa yung pagka naka-adjust ka na malinis yung tenga. Kasi sabi mo nga, ilang araw na rin, mga 4 days na rin. Basta itong week na ito, huwag mo lang magsuswimming, huwag magka-cotton buds. Pagkakapaligo, tissue lang. After 1 week, pwede ka mag-cotton buds, pero buka na lang ang pinupunasan, huwag malalim. Dito lang sa labas, medyo ano lang. Pag nag-iinom ng mefenamic, huwag kang mag-inom ng alak cerveza. Mefenamic kada 6 na oras, pag nagsakit-sakit yung ginalaw natin tenga. So ayun na nga po mga mamshi, na-solve na po ang problema ni Rex sa kanyang tenga. Maraming salamat po kay Doc Rufino. Kahit po papano, may natutunan din po ako kung paano po natin linisin ng maayos ang ating tenga. Kaya po kung may nararamdaman po kayo sa inyong tenga, huwag nyo pong baliwalain. Mas maganda pa rin yung aware tayo sa ating mga nararamdaman sa katawan. Kaya eto, pauwi na po kami. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay po sa aming buhay journey. Bye-bye po!